Ilang beses ka na bang naupo sa dilim, puso'y mabigat, puno ng panghihinayang? Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil hindi mo pa nga nasimulan. Isang ideya na naiwang bitin, isang pangarap na naurong, isang pagkakataon na nawala lang dahil naghintay ka. Hinihintay mong maging handa, hinihintay mong may magtiwala sa'yo, hinihintay mong magkaroon ng senyales na ngayon na ang tamang oras. Pero narito ang katotohanan, walang darating para magbigay ng hudyat. Habang naghihintay ka, tuloy ang buhay. Hindi humihinto ang oras. Ang mga bagay na inaasam mo ay unti-unting lumalayo. At ang pinakamahirap na bahagi ay ang malaman mong tinatanggihan mo sila. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi mo kayang magsimula. Ang Stoicism, isang pilosopiya na ipinanganak mula sa mga taong nakaranas ng kaguluhan at pagkawala, ay hindi nagtuturo ng paghihintay. Tinuruan ka nitong kontrolin ang sarili, kumilos kahit natatakot, at mabuhay ng may rason na hindi kailangan ng pahintulot, hindi ang pagiging perpekto, kundi ang simula. Kung pagod ka na sa pagtambay lang sa gilid ng buhay mo, ang video na ito ay hindi lang basta isang palabas. Isa itong wake-up call. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na maghihintay pa. Unang-una, ang kasalukuyan lang ang mayroon ka. Naranasan mo na bang kumuha ng cellphone para mag-scroll ng mabilis, tapos bigla mong napansin na isang oras na palang lumipas? O kaya'y nagplano kang magsimula ng isang bagay, matutong magluto, mag-ehersisyo, magsulat, humingi ng tawad sa isang tao, pero ipinagpaliban mo dahil hindi mo feel na ito ang tamang oras. Laging may dahilan, masyadong abala, masyadong pagod, naghihintay ng inspirasyon, o baka pagkatapos ng holidays. Pero kung tutuusin, mapapansin mong ang mga oras ng paghihintay ay ginagamit mo lang para makatawid sa araw. Laging naghihintay, pero hindi nagsisimula. Narito ang isang katotohanan na madalas iniiwasan ng marami. Ang tanging mayroon ka ay ang kasalukuyan. Hindi ang susunod na taon, hindi ang susunod na Lunes, hindi kapag nakuha mo na ang degree mo, ang pera, o kaya'y kaunting libreng oras. Maging ang hininga na hinihinga mo ngayon, wala kang garantiya na makakalabas ka pa nito. Ngunit, nabubuhay tayo na parang walang katapusan ng oras, na parang darating ang isang mas mabuting bersyon ng sarili natin isang araw at siya ang gagawa ng lahat para sa atin. May kaibigan akong minsan nang mangarap magtayo ng coffee shop. 3 taon siyang nagplano, nag-research, nagsulat ng mga detalye, at inisip ang lahat. Pero hindi siya nagsimula. Laging may dahilan. Kulang ang kapital, hindi tamang lokasyon, hindi pa tapos sa barista course. Sa ika-4 na taon, bigla na lang pumanaw ang kanyang ina sa isang aksidente. Doon siya natauhan, hinihintay na niya lang ang panahon, pero hindi siya nabubuhay sa kasalukuyan. Ang Stoic na pilosopiya ay hindi nagsasabing kailangan nating gawin ang lahat ngayon. Ang punto nito ay ito. Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa aksyon sa kasalukuyan. Walang ideya na makatarungan kung nananatili lang sa isip. Walang pangarap na maganda kung nakatali sa salitang hindi pa. Sabi ni Marcus Aurelius, maari kang umalis sa buhay ngayon din. Hayaan mong iyon ang magtakda ng iyong mga gagawin, sasabihin at iisipin. Hindi ito nakakalungkot na quote. Ito'y isang gising, isang paalala na ang bawat sandali ng buhay ay isang pribilehiyo. Baka hindi mo mabago ang mundo ngayon, pero maaari mong hugasan ang mga pinggan pagkatapos kumain, tawagan ang taong galit ka, patayin ang YouTube, at buksan ang librong matagal mo nang gustong basahin. Maliit na mga bagay, pero tunay. Ilang beses ka nang naghintay kaysa magsimula? At ano ang mangyayari kung gumawa ka ng hakbang kahit na 1% bawat araw? Hindi kailangang malaki. Ang kailangan lang ay ngayon.
Hindi stoiko si Kierkegaard, pero may sinabi siya na tumama sa puso. Ang buhay ay nauunawaan lang kapag tiningnan mo ito pabalik, pero kailangan itong isabuhay ng paabante. Naiintindihan lang natin ang halaga ng oras kapag tumingin tayo pabalik, pero nabubuhay tayo sa pamamagitan ng patuloy na pag-abante. Kaya ngayon, tumigil ka muna sa pagbabasa. Tumigil ka sa sobrang pag-iisip. Gawin mo na ang bagay na alam mong kailangan mong gawin. Huwag maghintay ng inspirasyon. Huwag maghintay ng tamang panahon. Dahil ang tamang panahon ay ngayon na. At kung ang puso mo'y nagdadalawang isip, ang isip mo'y naguguluhan, at ang tiyan mo'y kumikirot sa pressure, huwag sumuko. Dahil sa susunod na bahagi, mauunawaan mo kung bakit. Ang aksyon ay hindi lang nagdudulot ng resulta. Ito ang pinakamalakas na lunas para sa pagkabahala na tahimik na kumakain sa'yo. Pangalawa, ang aksyon ay tinalo ang pagkabahala. Gigising ka, ang ulo mo parang tambol na pumapalo. Walang tiyak na dahilan para mag-alala, pero ramdam mong napapagod ka, parang may humihila sa ulo mo pababa sa tubig. Hindi sapat para malunod, pero sapat na para makahadlang sa hininga. Mag-scroll ka sa cellphone, tapos ilalapag mo lang ito. Ang pag-iisip ng trabaho ay nagpaparamdam ng takot. Ang hinaharap ay parang malabo. Ang umaga ay nauurong sa hapon at wala pa ring nagbabago. Walang humaharang sa'yo kundi ikaw. Narito ang isang katotohanan na ayaw harapin ng marami. Hindi nawawala ang pagkabahala sa pamamagitan ng sobrang pag-iisip. Ito'y humuhupa kapag nagsimula kang gumawa ng isang bagay kahit gaano kaliit. Ang aksyon, kahit maliit lang, ay parang gamot para sa isip na namamaga dahil sa sobrang pag-iisip. Isipin mo ang isang ina. Ang anak niya ay may sakit. Magulo ang bahay. Wala ang asawa niya, nasa business trip. Wala siyang oras magpuyat sa pag-aalala. Naguhugas siya ng pinggan, tumatawag sa doktor, nagluluto ng lugaw, naglilinis. Hindi walang laman ang isip niya. Pero hindi rin siya panic mode. Bakit? Dahil siya'y gumagalaw. Samantalang ikaw, minsan isang oras mong pinoproblema ang isang email, hindi dahil mahirap, kundi dahil ang isip mo ay nakatigil sa gagawin ko pa lang imbes na gawin ito. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, ipamuhay mo ito. Ang pag-aalala ay hindi dapat pag-aralan. Ito'y dapat malampasan gamit ang iyong mga kamay, mga paa, at pagsusumikap. Napansin mo ba kung paano ang simpleng paglilinis ng desk, paghuhugas ng mga damit, o paglalakad ng 10 minuto ay nakakapagpaluwag sa isip mo? Dahil ang mga bagay na iyon ay tinatanggal ka mula sa labyrinth ng mga paano kung hindi ka na nakulong sa mga imahinaryong sakuna. Narito ka, present ka. Si David Goggins, isang dating Navy SEAL, ay minsang may bigat na 277 libra, dumaan sa depression at nabubuhay sa pamamagitan ng paglilinis ng mga kalat mula sa peste. Walang makakaisip na magiging isa siya sa pinakamalupit na endurance athlete sa buong mundo. Pero si Goggins ay gumising ng alas 5 ng umaga, tumakbo sa kabila ng sakit, at nag-aral para sa military test araw-araw, hakbang-hakbang. Hindi siya naghintay na magka-inspirasyon. Kumilos siya kahit sa kawalan ng pag-asa at binuo ang inspirasyon mula sa simula. Yun ang nagligtas sa kanya. Ang problema ay iniisip natin na kailangan muna nating ayusin ang ating nararamdaman bago kumilos. Pero ang aksyon ang siyang nag-aayos nito para itong baso ng maduming tubig. Ang pagtitig dito ay hindi makakapaglinis nito. Kailangan mong magbuhos ng malinis na tubig unti-unti hanggang sa luminaw ang baso. Ang malinis na tubig, yun ang aksyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Inspirasyon? Perpeksyon? Narito ang masamang balita, hindi sila darating. Pero ang magandang balita,
Hindi mo sila kailangan. Ang kailangan mo lang ay magsimula ng isang maliit na bagay. Buksan ang laptop, mag-type ng isang pangungusap, hugasan ng isang pinggan, tumawag ng isang tao. Ang aksyon ay nagdudulot ng higit pang aksyon at kalaunan ang pagkabahala ay mawawala. Tuwing ipinagpapaliban mo ang isang bagay, tinuturuan mong sarili mo, hindi pa ako handa. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong lumalakas ang pakiramdam na hindi ka pa ready. Kaya, baguhin mo ang script. Turuan ang katawan mong gumalaw kahit natatakot. Turuan ang isip mong pumili ng momentum kaysa maging paralisa. Turuan ang sarili mong, hindi ko kailangang maging handa. Kailangan ko lang magsimula. Dahil kung hindi ka magsisimula ngayon, may panganib kang mahulog sa isang bitag na mas malala kaysa sa pagkabahala, ang paghahangad ng perpeksyon kaya hindi ka magsisimula. At dito na tayo pupunta sa susunod na leksyon, kung saan ating tatalakayin ang pinakamahirap na kalaban ng lahat ng pangarap, ang ilusyon ng perpeksyon. Pangatlo, ang paghihintay ng perpeksyon ay isang bitag. Narinig mo na ba ang isang tao na nagsabi, magsisimula ako ng negosyo kapag mayroon na akong sapat na kapital, sapat na kaalaman, at sapat na kumpiyansa? Isang taon ang lumipas at nandyan pa rin sila sa parehong lugar. Ang pinagkaiba lang, nire-revise na nila ang perpektong business plan nila sa ika-19 na pagkakataon. Hindi naniniwala ang mga Stoiko sa ganitong klase ng pag-iisip. Hindi sila naghihintay ng ideal na kondisyon. Kumilos sila kahit magulo ang sitwasyon. Isang beses, sumulat si Seneca, habang tayo'y nagpo-postpone, mabilis na dumaan ang buhay. At totoo nga, hindi mo na kailangan ng isa pang self-help na libro. Kailangan mo lang tumayo, tawagan ang taong matagal mong iniiwasan, ipadala ang email na inedit mo ng 17 beses, o kaya maghugas lang ng pinggan. Sa Los Angeles may isang lalaki na si Ryan na may passion sa pagluluto at pangarap magsimula ng food truck na nagbebenta ng Mexican fusion. Imbes na magsimula, gumugol siya ng 2 taon sa pag-scroll sa Pinterest, pagkuha ng mga litrato ng pagkain, pagtangkang magluto ng mga recipe, pagbasa ng mga review ng food truck, at pagguhit ng mga logo. Pero hindi niya binili ang truck. Bakit? Hindi pa tamang panahon. Isang hapon, habang naghihintay siya ng kape sa Venice Beach, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagtutulak ng churro cart sa ilalim ng matinding init ng araw, basang-basa sa pawis, walang branding, walang fancy design, churros lang at isang mahabang pila ng mga customer. Lumapit si Ryan, bumili ng isang serving at tinanong, paano ka nagsimula? Sumagot ang matanda, hindi ako naghintay. Gutom ako. Kailangan ko ng pera at alam ko kung paano gumawa ng churros. Yun lang. Sa araw na yon, umuwi si Ryan, nag-login sa Craigslist at bumili ng unang gamit niyang truck. Madalas nating iniisip na may perpektong bersyon ng sarili natin na maghihintay para lumabas. Pero ang tanging bersyon na makakagawa ng pagbabago ay ang kasalukuyan mong sarili. May mga kahinaan, puno ng pagdududa, pero naroroon. Huwag gawing romantiko ang aksyon bilang isang bagay na nangangailangan ng ganap na kumpiyansa o divine na spark. Baka hindi mo napapansin, pero ang pagpapaliban ay madalas may matalinong disguise. Tinatawag mo itong paghahanda, mas marami pang research o naghihintay ng inspirasyon. Pero ang katotohanan, takot. Takot na hindi sapat, takot na magkamali, takot na hindi magtagumpay, maging tapat sa sarili. Ilang bagay na ba ang alam mong kailangan mong gawin, pero hindi mo nagawa dahil naghihintay ka na maging tama ang lahat? Hindi kailangan ng Stoiko ang perpeksyon, kailangan nila ay galaw. Kung ikaw ay natigil, bawasan ang komplikasyon. Pumili ng isang maliit,
malinaw at simpleng aksyon at gawin ito. Tawagan ang tao, ipadala ang email, i-publish ang post, mag-book ng appointment. Hindi kailangan maging kahanga-hanga, kailangan lang ay totoo. At kapag nagawa mo ito, mapapansin mong ang hindi mo kailangan ay ang isang perpektong plano, kundi ang momentum. Ang perpeksyon ay isang pagpapaliban na may diploma. Hindi mo kailangang maghintay, kailangan mong maglakas loob magsimula kahit na puno ng pagdududa. Habang mas kumikilos ka, mas lumilinaw ang mga bagay. Habang mas gumagalaw ka, mas nagiging malinaw ang daraanan. Huwag hayaan na ang bukas ang maging dahilan kung bakit walang mangyayari ngayon. Huminto ng 10 segundo at tanungin ang sarili, ano ang ipinagpapaliban ko na tinatawag kong paghahanda? Kung alam mo ang sagot, gawin mo na. Gawin mo na ngayon. Dahil kung iniisip mo pa, siguro kailangan ko lang ng kaunting oras para maging handa. Ang tunay mong kailangang marinig ay ito, wala talagang handa. Isa lang itong kwento na sinasabi mo sa sarili mo para takasan ang takot sa aksyon. Pang-apat, hindi mo kailanman mararamdaman na handa ka na. Nakatayo ka na ba sa harap ng gym, nakasuot ng workout gear, may tugtuging nakaplay sa headphones, pero hindi gumagalaw ang mga paa mo? Hindi dahil pagod ka, kundi dahil may mahinang boses sa isip mong bumubulong, bukas na lang. Yung pakiramdam na parang kulang ka pa, na hindi pa ngayon ang tamang oras, yan ang madalas na dahilan kung bakit napapako ang mga pangarap. Pero ganito mag-isip ang isang stoiko. Ang pagiging handa, hindi yan hinihintay. Yan ay ginagawa habang kumikilos ka. Hindi isinulat ni Marcus Aurelius ang Meditations sa panahon ng kapayapaan. Isinulat niya yon habang may digmaan, may sakit, at may mga labang hindi lang panlabas, kundi panloob din. May nagtanong minsan, paano ako magiging matapang para magsimula? Sagot ng isang stoiko, ang pagsisimula ang siyang bumubuo ng tapang. Walang natutong magsalita ng may kumpiyansa sa harap ng tao na hindi muna nilunok ang kaba. Walang klase ang makakagamot sa takot mo sa pagkabigo, kundi ang mismong pagharap sa job interview kahit basa ang kamay sa pawis at pilit na ngumiti. Ang pakiramdam na hindi ka sapat ay hindi hadlang. Ito'y direksyon. Kung saan ka natatakot, doon ka dapat maglakad. Ang mga stoiko, hindi nila inalis ang takot. Dala-dala nila ito habang lumalakad dahil alam nilang ang tunay na panganib ay yung walang ginagawa. Ang bata, hindi natutong maglakad sa panonood lang. Natutumba siya, umiiyak, nabubugbog, pero bumabangon ulit. Hindi dahil handa siya, kundi dahil wala sa isip niya ang maghintay. Tayo lang, habang tumatanda, lalo tayong gumagaling sa pagpapaliban. Ilang beses mo na bang nasabi ang mamaya na? Ilang pagkakataon mo nang kinumbinsi ang sarili mong, hindi pa ngayon, hindi pa ako handa. Pero ang tanong talaga, handa ka na ba? Hindi. Pero handa ka bang magsimula kahit hindi ka sigurado? Sabi ni Seneca, walang sino mang naging matalino ng aksidente. Ang lakas ng loob, hindi yan bigla na lang dumadating. Nabubuo yan sa mga sandaling ikaw ang pinakamarupok, pero kumikilos ka pa rin. Ang isip ay sumusunod sa galaw, gaya ng anino na sumusunod sa paa mo. May kasabihan sa Ecclesiastes, ang nagbabantay sa hangin, hindi makakapagtanim. Ang laging nakatingin sa ulap, hindi makakapag-ani. Kung hindi ka magsisimula ngayon, huwag mong asahang may aanihin ka bukas. Ang aksyon, hindi naghihintay ng perpektong pagkakataon. Ikaw ang hinihintay nito. Kaya kung nag-aalangan ka pa rin ngayon, tumawag, mag-sorry, simulan ng matagal mo nang gustong gawin, pumili ng isang maliit pero tiyak na hakbang. Buksan ang cellphone, i-type ang unang pangungusap, tumayo. Hindi mo kailangang maramdaman na handa ka.
Kumilos ka lang. Dahil kapag gumalaw ka, susunod ang isip mo. Gaya ng aninong sumusunod sa iyo. At kung napaisip ka ngayon, maganda. Pero huwag kang tumigil sa pag-iisip lang. Gumawa ka, kahit maliit lang. Kung gusto mong patuloy na lumago sa mga desisyong araw-araw mong hinaharap, manatili ka rito, hindi para sa akin, para sa iyo, para sa bersyon mong sawa ng maghintay. Panglima, ang halaga ay nasa gawa, hindi sa resulta. Nakatayo ka sa harap ng lababong puno ng maruruming pinggan matapos ang isang mahabang, nakakapagod na araw. Walang nag-utos, walang papalakpak, pero isinusuot mo ang apron, hinihila ang manggas, at nagsisimula ka pa rin. Bakit? Dahil ito ang tama. Hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil sa prinsipyo. Doon mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan, hindi sa papuri, kundi sa mismong pagkilos. Ang tawag ng mga Stoiko dito ay pamumuhay ayon sa katuwiran. At ang katuwiran hindi nangangailangan ng audience. Hindi ka gumagalaw para sa likes, para sa promosyon, o para sa recognition. Kumikilos ka dahil alam mong iyon ang nararapat. Isipin mo ang isang ina. Araw-araw inaayos niya ang kwarto ng anak niya. Walang nagpapasalamat. Isang driver, tahimik na pinupulot ang basurang naiwan sa upuan. Walang nakakita. Isang estudyante, nagsusunog ng kilay gabi-gabi kahit hindi sigurado kung aangat ang grado. Ito ang tunay na sukatan ng pagkatao. Ang mga kilos na walang kasiguraduhan ng gantimpala. Minsan maghahanda ka ng matindi para sa isang presentasyon. Buong linggo kang mag-e-ensayo. Pero sa huli, hindi pa rin maganda ang feedback. Minsan magsosorry ka ng tapat, pero babaliwalain lang. Sa mga sandaling yan, lalabas ang lalim ng stoikong pananaw. Dahil kung ang tanging dahilan ng kilos mo ay resulta, madali kang susuko. Pero kung kumikilos ka dahil ito ang tama, mananatili kang buo anuman ang kahihinatnan. Ganon din sa trabaho. Pwede mong sundin ang patakaran, panindigan ang integridad, tumangging pumasok sa maruming laro. Pero matatalo ka pa rin sa mga taong hindi naglalaro ng patas. Natural lang mainis. Pero itanong mo sa sarili, kung nandaya ako para manalo, ako pa rin ba ito? Kahit walang nakakakita, may isang nakakakita, ang sarili mo. At bawat kompromiso, parang basag sa salamin ng konsensya. Maliit, pero hindi nawawala. Ngunit kapag namuhay ka ng tapat, kahit hindi madali, masarap humarap sa salamin tuwing umaga. Sabi ni Marcus Aurelius, ang halaga ng tao ay kasing taas ng kanyang layunin. Pero kung ang layunin mo lang ay tagumpay, hanggang doon lang ang halaga mo. Pero kung layunin mong mamuhay ng tama, lumalampas ka na sa sukatan ng mundo. Hindi man laging panalo, pero lagi kang taas noo. Balikan mo ang huling beses na tumulong ka pero walang nagpasalamat. Nainis ka ba? Kung oo, baka panahon ng baguhin ang pananaw. Kumilos ka ng tama gaya ng pagdidilig sa puno. Huwag mong pilitin ang bunga. Huwag mong habulin ang anihan. Alagaan mo lang ito araw-araw dahil yun ang totoo sa'yo. Kung kailan ito mamumunga at saan ito dadalhin ng hangin, hindi na sa'yo yon. Tinuruan tayong hintayin ang tamang oras, timbangin ang pakinabang bago kumilos. Pero kabaligtaran ang turo ng stoicismo. Huwag kang maghintay dahil ang paghihintay minsan ay kapatid ng pag-aalinlangan. Ang taong namumuhay sa katuwiran, hindi naghihintay ng perpektong sandali. Kumakilos siya ngayon dahil ang tama hindi dapat ipinagpapaliban. Kaya kung gusto mong baguhin ang pananaw mo, simulan sa tanong na ito. Tama ba ito? Hindi. May silbi ba ito sa akin? Dahil doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Sa pagkilos mismo, hindi sa resulta. At kung narito ka pa, kalahati na ang nalampasan mo. Huwag kang titigil ngayon. Ang susunod ay magpapalalim pa sa pag-unawa mo sa isang buhay na matibay, malinaw, at may layunin.
Ang bawat aral ay hindi pira-piraso, kundi bahagi ng isang kabuuang paraan ng pamumuhay, isang buhay na hindi lang iniisip, kundi ginagawa. Pang-anim, ang tunay na hadlang ay takot na mabigo. May isang uri ng kabiguan na tahimik, pero malakas ang kapit, hindi ang pagkadapa, kundi ang hindi man lang nagsimula. Hindi mo na isulat ang librong matagal mo nang pinapangarap. Hindi mo nasabi ang laman ng loob mo. Hindi mo na itayo ang negosyong ilang taon mo nang dinadala sa isip. Lahat dahil sa isang tanong na pabalik-balik sa utak mo. Paano kung mabigo ako? Pero baka mas tamang tanungin, paano kung hindi ko subukan? Sa stoicismo, hindi kailangang burahin ang takot sa pagkatalo. Ang kailangan ay lakasan ng loob na tahakin ito. Tulad ng kadilimang nawawala kapag binuksan mo ang ilaw, ang takot natutunaw sa unang hakbang. Tinuturo ng mga Stoiko na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito'y pagkilos sa kabila ng takot. Gaya ng sinabi ni Epictetus, hanggang kailan mo ipagpapaliban ang paghingi ng pinakamahusay para sa sarili mo? Kaya tanong, hanggang kailan ka maghihintay para sa tunay na buhay? Maraming tao ang naghihintay na magkaroon ng kumpiyansa, na mawala ang kaba, na dumating ang tamang sandali. Pero hindi naghihintay ang buhay. Isipin mo ang isang simpleng senaryo. Nagkaalitan kayo ng isang mahal mo. Gusto mong ayusin, gusto mong humingi ng tawad, pero nananatili ang daliri mo sa ibabaw ng send. Takot kang hindi siya sumagot. Takot kang tanggihan. Takot kang magmukhang mahina. Kaya isasara mo ang telepono at sasabihing, siguro bukas na lang. Pero ang maliit na desisyong yon o ang kawalan ng desisyon, iyon ang bumubuo sa kung sino ka. Ang pagkilos o ang pag-iwas, parehong desisyon. Ang kaibahan, ang aksyon, nagdadala ng pagbabago. Ang hindi pagkilos, inuulit lang ang lumang kwento. Nakita mo na bang maglakad ang isang batang paslit? Laging nadadapa, minsan umiiyak, pero bumabangon pa rin. Hindi nila iniisip ang kabiguan, tuloy lang sila. Tayo rin dati. Hanggang sa natuto tayong matakot. Sa kahihiyan, sa pagkakamali, sa pagtanggi. Pero tanungin mo ang sarili mo, anong meron ng isang bata na nawala sa isang matanda? Wala sa katawan ang sagot, nasa isipan. Tingnan mo si Fusajiro Yamauchi, ang nagtatag ng Nintendo. Wala siyang alam sa teknolohiya nang iwan niya ang paggawa ng baraha para pasukin ang mundo ng video games. Pero hindi siya naghintay ng kumpiyansa dahil alam niya ang isang mahalagang aral. Ang paghihintay ay hindi nagpapalakas, nagpapapatagal lang. At kung tutuusin, ilan ba sa mahahalagang desisyon sa buhay ang ginawa mong walang garantiya? Baka pati ang pagbasa mo sa mga salitang ito ay isa na roon. Kaya sa susunod na matakot kang kumilos, subukan mo ito. Magbilang pababa mula 5. Pagdating sa 1, gawin mo, tawagan mo. I-send mo. Isulat mo ang unang 3 linya. Huwag mong isipin ng paulit-ulit. Hindi ito magic. Isa itong ehersisyo. Para sanayin ang sarili mong maging tao na kumikilos, hindi taong laging nag-aalangan. Ang Stoiko, hindi naghihintay na mawala ang takot. Kumakilos siya at unti-unting nagiging galaw ang takot. Bawat kabadong hakbang, nagpapalakas. Doon nabubuo ang tibay ng loob. Hindi sa teorya, kundi sa araw-araw na desisyong gawin ang tama. Magpadala ng mensahe, magsalita, tumanggi, humingi ng tulong, magsimulang muli. Oo, pwede kang mabigo at pwede pa ulit. Pero ang buong buhay na hindi pagsubok, hindi yon pag-iwas sa kabiguan. Yun mismo ang mas tahimik, mas mapanlinlang, at mas malupit na anyo ng kabiguan, yung walang itinuturo. Kaya, sino ang gusto mong maging? Yung taong nadadapa pero sumusulong? O yung nakatayo lang at tinatawag iyong kaligtasan? At kapag nagsimula ka ng gumalaw, ano ang magtutulak sa'yo kapag wala nang nanonood?
Kapag wala ng palakpakan o finish line, hindi na takot, hindi rin ambisyon. Ang natitira, ang pagkaunawa na ang pagkilos ay obligasyon mo sa sarili mo at sa mismong buhay. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Pampito, ang tamang pagkilos ay isang moral na tungkulin. Alam mo kung ano ang tama, pero ginagawa mo ba talaga? Hindi ito simpleng tanong sa filosofiya. Ito ang tahimik na pagsusulit na ibinibigay ng buhay, araw-araw, walang palya. Para sa mga Stoiko, baliwala ang salita at pag-iisip kung walang kilos. Ang pagkilos ay hindi extra, hindi mo lang ginagawa kapag may oras o gana ka. Para sa taong gustong mamuhay ng wasto, ang pagkilos ay isang tungkuling moral. Walang taong namuhay ng tama sa pag-iisip lamang. Pamilyar ito sa lahat. May kaibigan kang laging nagsasabing aayusin niya ang gusot nila ng isang tao, magsisimula ng mag-ehersisyo o magpapakita ng kabutihan sa magulang. Pero araw-araw, wala pa ring nangyayari. Baka ikaw rin yon, hindi dahil wala tayong alam, kundi dahil hindi natin ginagawa ang dapat. Ang kaalaman na hindi ginagamit ay parang susi na hindi isinuksok sa kandado. Isipin mo ito. Ang karunungan na walang aksyon ay parang palaso na hindi kailanman pinakawalan mula sa busog. Maayos man ang pagkayari nito, walang silbi kung hindi gagalaw. Alam ito ng isang Stoiko. Ang tamang pagkilos ang buod ng kabutihan. Hindi lang ito maganda, ito'y kinakailangan. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mo nang sayangin ang oras sa pagtalakay kung ano ang dapat gawin ng isang mabuting tao. Maging isa ka na lang. May kwento akong gusto mong marinig, dahil baka ito ay tungkol sa iyo o sa bahagi mo na matagal mo nang tinatakbuhan. Si James ay isang ordinaryong empleyado. Gising, trabaho, uwi. Lagi niyang sinasabi sa sarili, kailangan ko nang magbago. Nagbabasa siya ng libro ng filosofiya, nakikinig ng podcast tungkol sa kabutihan, at puno ang mga notebook niya ng mga payo sa sarili. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Isang umaga natanggap niya ang balita. Ang pinakamalapit niyang kaibigan, bigla ang namatay sa isang aksidente. Napaupo siya sa mesa, tahimik, iniisip ang lahat ng pagkakataong gusto sana niyang tumawag. Pero palagi niyang sinasabi, sa susunod na lang. Ngayon wala nang susunod. Doon siya nagising. Hindi niya kailangan ng bagong inspirasyon. Kailangan niyang kumilos. Nang araw ding yon, nag-email siya para humingi ng 3 araw na leave. At sinimulan niya ang mga bagay na 3 taon na niyang ipinagpapaliban. Binisita niya ang kanyang ina sa ibang estado. Humingi ng tawad sa dating kasintahan. Nag-enroll sa kursong matagal na niyang gusto. Walang himala. Pero ito ang nangyari. Nagsimula na siyang mamuhay ayon sa alam niyang tama. Ikaw, meron ka bang bagay na alam mong tama, pero hanggang ngayon ay ipinagpapaliban mo? Ilang beses mo nang sinabing, mamaya, at hindi na dumating ang mamayang yon. Ito na ang sandali mo para huminto. Hindi para magpahinga, kundi para harapin ang pinagtatakasan mo. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at tanungin, ano ang tama at bakit hindi ko pa ito ginagawa? Kung hindi mo alam kung saan magsisimula, heto, isulat mo ang 3 bagay na alam mong tama pero hindi mo pa nagagawa. 3 lang, walang husga. Pagkatapos pumili ka ng isa. Gawin mo ito sa loob ng 24 na oras. Hindi para sa resulta, kundi dahil ito ang tama. Bawat pagkilos, ehersisyo para sa moral mong kalamnan. Ang kalamnan na humahawak sa iyo kapag magulo ang lahat. Huwag mong ipagkamali ang pagpapaliban sa paghahanda. Huwag mong hintayin ang handa na ako, dahil maaaring hindi yon dumating. Kapag alam mo na ang tama at nananatili kang walang ginagawa, tahimik mong pinapayagan ang mali na magpatuloy. Ito na ang sandali mo, hindi para magplano pa,
kundi para kumilos. Huwag kang mamuhay ng tama sa isip lang. Mamuhay ka sa kilos, sa mga kamay mo, sa mga paa mo, sa bawat hakbang paharap. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, naniniwala ka bang ang tamang pagkilos ay tungkuling moral? May bagay bang alam mong tama, pero hindi mo pa rin ginagawa? Ibahagi mo. Malay mo, ang kwento mo ang magpapagalaw sa iba. At kapag nagsimula ka na, may isang bagay kang kailangang isama sa bawat hakbang: disiplina. Dahil sa huli, hindi inspirasyon ang magpapatuloy sa iyo araw-araw. Disiplina ang tutulong sa iyong manatili sa landas. Kahit walang palakpakan, kahit walang kamera, kahit mag-isa ka. Pangwalo, disiplina ang tunay na kalayaan. Ito ang kabalintunaan na ayaw harapin ng karamihan. Ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng kahit anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling kaya mong huwag gawin ang mga bagay na hinihingi ng iyong impulsong hindi pinag-iisipan. May mga taong nanonood ng walang kwentang video hanggang 3:00 ng madaling araw, kumakain ng kung anong naisipang kainin o nag-aantala hanggang sa huling minuto. At iniisip nila, malaya ako. Pero sa totoo lang, alipin sila, hindi ng iba, kundi ng sarili nilang kahinaan. Alam ito ng mga Stoiko. Hindi sila sumusunod sa emosyon, sumusunod sila sa katuwiran. Pinipili nila ang disiplina, hindi para pahirapan ang sarili, kundi dahil ito lang ang daan patungo sa tunay na panloob na kalayaan. Sabi nga ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya. Tingnan mo ang simpleng araw-araw na buhay. Nag-set ka ng alarm sa 6:00, pero pinindot mo ang snooze. Nagplano kang magbasa ng 30 minuto sa gabi, pero nauwi ka sa pag-scroll sa telepono hanggang sumakit ang mata mo. Saglit na sarap, oo. Pero anong kasunod? Guilt, panghihinayang, tumitinding pressure. Iyan ang kabayaran sa pagsunod sa bawat kapritsyo. Tanungin mo ang sarili mo, malaya ba talaga ako? O nakakulong lang sa masarap na kulungan ng mga palusot? Ang sagot, disiplina. Pero ang disiplina ay hindi ang paglalampas sa sarili hanggang sa pagod at ubos ka na. Ang disiplina ay ang ayusin ang buhay mo sa paraang tugma sa tunay mong pagkatao. Hindi mo kailangang maging sundalo. Kailangan mo lang tuparin ang maliliit na pangako. Gumising sa oras na sinabi mong gigising ka. Magtrabaho sa oras na sinabi mong magsisimula ka. Kumain bilang respeto sa sariling katawan. Magsabi ng hindi sa mga madaling daan. Sa tuwing ginagawa mo ito, pinapatibay mo ang isang mahalagang katotohanan. Ikaw ang may hawak sa timon, hindi ang pansamantalang damdamin mo. At ang nakakagulat, kapag namuhay ka sa disiplina, hindi ka nakakulong, gumagaan ka. Gumagaan dahil wala ka ng hinihilang agwat sa pagitan ng alam mong dapat gawin at ng ginagawa mo talaga. Gumagaan dahil bawat kilos mo may saysay. Iyan ang kalayaan ng isang taong gising. Kaya tanungin mo ang sarili mo, namumuhay ba akong tunay na malaya? O paulit-ulit kong tinatalikuran ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ko? Walang ibang makakasagot niyan kundi ikaw. Subukan mong ito ngayon. I-pause mo ang lahat. Patayin ang screen. Manahimik. Tanungin ang sarili, ano bang gusto ko ngayon? Kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi, tumayo ka. Gawin mo ang alam mong tama. Isang maliit na hakbang. Isang tamang kilo. Ganito mamuhay ang isang Stoiko. Walang drama. Walang hintay sa inspirasyon. Walang inaasahang perpeksyon. Kilos lang, paulit-ulit. May disiplina, may kalayaan. Huwag kang maghintay ng grand awakening o malaking pagbabago mula sa labas. Hindi doon nanggagaling ang kalayaan. Nagsisimula ito sa sandaling ikaw na mismo ang kumilos ayon sa kung ano ang alam mong tama. At kapag hawak mo na ang manibela ng sarili mong buhay, heto na ang susunod na leksyon.
Huwag mong hayaang ibang tao ang magtakda ng bilis mo. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lang kontrol sa sarili. Kalayaan ito sa mundo na pilit kang pinapapasayaw sa tugtuging hindi naman ikaw ang pumili. Pangsiyam, huwag mong hayaang iba ang magtakda ng bilis mo. Ano pa ba ang hinihintay mong mangyari para simulan mo na talagang mabuhay? Isang mas siguradong trabaho, mas suportadong kasama, o simpleng pag-ayon mula sa isang taong hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo? Araw-araw, gumigising ka, binubuksan ang telepono, may madaanang quote tungkol sa maging totoo sa sarili. Tapos tuloy pa rin ang buhay, ayon sa inaasahan ng iba. Napansin mo na ba? Parang naghihintay ka ng pahintulot para mabuhay. Gusto mong matutong mag-drawing, pero natatakot kang sabihang, hindi ka ba medyo matanda na para diyan? Gusto mong magpahinga ng isang linggo, makinig lang sa hangin sa isang tahimik na lugar, pero nagdadalawang isip ka, baka pag-usapan ka sa trabaho. Gusto mong magsimula ng negosyo base sa hilig mo, pero tinitingnan mo muna kung may nauna na sa social media. Hindi mo naman ginagawa ang mali, pero hindi ka rin tunay na nabubuhay, hindi sa paraang totoo para sa iyo. Ang Stoic philosophy ay hindi humihiling na putulin mo ang koneksyon mo sa mundo. Isa lang ang tanong nito, sino ang may hawak ng remote ng buhay mo? Kung ang sagot ay hindi ikaw, baka dala ka lang ng nakasanayan, o mas malala, dala ka ng takot na mapag-iwanan. At ang pinakamasakit, alam mo na kung ano ang gusto mo, pero naghihintay ka pa rin ng pahintulot mula sa iba. Lagi nating naririnig, bagalan mo, pero bihira ang magsabi, gumalaw ka sa sariling bilis mo. Para sa ilan ang alas 5 ng umaga ang golden hour para tumakbo. Para sa iyo baka alas 10 ng gabi kung kailan sumisindi ang isipan mo. So, sino ba ang humahadlang sa iyo na magsulat ng nobela sa hating gabi? May batas ba na nagsasabing valid lang ang kaligayahan kung may audience? Tandaan mo, wala pang traffic light na kusa na lang nag-green para lang sabihing, sige na, pasok ka na sa buhay mo. Wala, kasi hindi mo kailangan ng green light. Ikaw mismo ang ilaw. Darating ang araw, lilingon ka at magtatanong, ilan kayang bagay ang hindi ko ginawa dahil lang natakot akong magmukhang kakaiba? At heto ang masakit, wala naman palang nanonood. Habang pinipigil mo ang sarili para sa kanila, pinipigil din nila ang sarili para sa ibang tao. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, matutong maging kontento kahit isipin ng iba na ikaw ay hangal. Sa madaling salita, kung gusto mong maging malaya, tigilan mo na ang paghahanap ng validation. Yung kaba kapag lumalabas ka sa comfort zone, yan ang senyales na sa wakas, nabubuhay ka na para sa sarili mo. At sa dulo, si Friedrich Nietzsche, kahit hindi siya stoic, ang nagsabing, he who cannot obey himself will be commanded. Kung hindi mo kayang sundin ang sarili mo, may ibang gagawa niyan, mga tao, sitwasyon, o kapritsyo. Ngayon, huminto ka muna, isipin mo, ano ang isang bagay na gusto mong gawin pero patuloy mong idinidelay dahil walang ibang gumagawa nito sa paligid mo? Naisip mo na? Huwag mo munang sulatin ang plano. Huwag mo na munang pag-usapan. Gawin mo ngayon, kahit 10 minuto lang. Hindi yan maliit na bagay. Iyan ay tahimik ngunit matibay na deklarasyon. Ako na ulit ang may hawak ng buhay ko. Ang oras hindi naghihintay. Ang mundo, wala namang pakialam. Pero ikaw ang magdadala ng alaala ng bawat sandaling naging matapang kang pinindot ang play. Kaya tigilan mo na ang paghihintay ng go mula sa iba. Matagal mo nang hawak ang pahintulot. Simula pa noon. Kung nakarating ka sa puntong ito, tinahak mo na ang 9 na hakbang ng stoikong pamumuhay. Mula sa pagtanggap sa kasalukuyan bilang tanging meron tayo,
hanggang sa disiplina bilang daan sa tunay na kalayaan. At ngayon, itong huling paalala, hindi mo kailangan ng pahintulot para mabuhay ng buo. Hindi bukas, hindi kapag handa ka na. Ngayon, ang kilos, hindi lang simula ng pagbabago. Ito ang patunay na gising ka na. Handa nang lisanin ang waiting room kung saan pinapatagal lang ang takot hanggang lumamig ang puso. Ang stoicismo ay hindi para sa perpekto. Ito'y para sa mga handang mamuhay ng tahimik, matatag at may dahilan. Kung may tumama sa puso mo ngayon, pindutin ang like, hindi para sa akin, kundi para mas makita ito ng iba na baka naghihintay rin ng sarili nilang go. At kung gusto mong magpatuloy sa landas ng malay, katuwiran at pagkilos, mag-subscribe. Hindi mo kailangang magmadali, pero tigilan mo na ang paghihintay. Dahil ang buhay hindi naghihintay. At nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para magsimula.